Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagsimula ang lahat sa loob ng isang napakalaking kastilyo, isang dating maringal na lugar na ngayon ay naging tahimik na sementeryo ng digmaan. Nagkalat sa malamig na sahig ang mga bangkay ng mga kawal. Ang amoy ng dugo at bakal ay kumakapit sa hangin, habang ang mga pader na minsang sumaksi sa kapangyarihan ng kahariang ito ay ngayon ay tahimik na nakatingin sa pagkawasak nito. Sa gitna ng bulwagang iyon ay nakatayo ang isang nilalang, hingal, ngunit hindi pa sumusuko. Hindi niya maintindihan kung paano nakapasok ang taong iyon sa kanyang kaharian. Ang kastilyong ito ay dapat na hindi mapasok ng kahit sino. Ngunit narito siya ngayon, nakaharap sa mismong dahilan ng pagkawasak ng lahat. Pinilit niyang tumuwid habang hinihingal. Haharapin kita, bulong niya sa sarili, pinipilit ang natitirang tapang sa kanyang katawan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang lalaking nagwasak ng kanyang kaharian, ang pumatay sa napakaraming kawal. May hawak itong napakalaking espada, at ang mga mata nito ay nanlilisik sa malamig na determinasyon. Iron Elector, sigaw ng nilalang sa harapan niya. Ang boses nito ay mabigat at galit. Ang nilalang na iyon ay may dalawang matutulis na sungay sa ulo, mga matang nagliliyab sa mapulang galit, at isang karagdagang mata sa gitna ng kanyang noo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutulis, tila kayang punatan ang laman ng kahit sinong kalaban. Siya si Farza, rank 7 Demon King. Ang Demon King ng Wurzburg. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na presensya ng demonyo, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Parang hindi siya natatakot, dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang espada sa Demon King. Manahimik ka, malamig niyang sabi. Ang iyong panahon, matatapos na ngayong araw. Ang pangalan niya ay Jeyuhan. Ang kilalang Iron Elector. Sa isang iglap, humakbang siya pasulong. Sumunod ang isang biglaang pagbilis ng kanyang galaw, parang isang kidlat na tumama sa lupa. Tumalon siya ng mataas sa hangin, hawak ang kanyang espada na puno ng napakalakas na puwersa, at buong bagsik na ibinagsak ito patungo sa Demon King. Napapatayin kita, Demon King. May bahid ng matinding kumpiyansa ang boses ni Jeyuhan habang sinasabi iyon, tila sigurado sa magiging resulta ng laban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pag-atake, isang bagay ang hindi niya inaasahan ang biglang nangyari. Isang notification window ang lumitaw sa harapan niya. Agad siyang napahinto sa ere, parang biglang naputol ang daloy ng eksena. Sa gitna ng laban, malinaw na nakasulat sa kumikislap na bintana ang mensahe. Connection to the server was lost. Saglit na natahimik ang buong paligid. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang umalangaw sa bulwagan. Ha. Ang Demon King Farza ay natawa ng malakas, halatang tuwang-tuwa sa nangyari. Wala kang kawala ngayon, malamig nitong sabi, habang itinaas ang kanyang napakalaking espada. Teka lang, biglang sigaw ni Jeyu. Nagulat ang bida at napatiranta. Napalingon siya sa paligid, tila desperadong naghahanap ng kung anumang paraan para maayos ang sitwasyon. Sandali lang, ngunit hindi naghintay ang Demon King. Sa isang mabilis at mabigat na galaw, winasiwas nito ang espada. Isang malakas na hiwa ang tumama kay Jeyuhan. Tumilapon ang kanyang katawan, at sa isang iglap, nagdidilim ang kanyang paningin. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig ng kastilyo. Hoy, Jeyu, naglalaro ka pa rin ba? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Paano natin siya gigisingan? Tanong naman ng isa pang lalaki. Yugyugan mo lang siya ng kaunti, sagot ng isa. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang maringal na kastilyo, ang mga bangkay, ang Demon King. Lahat ng iyon,
ay tila naglaho. Sa halip, ang makikita ngayon ay isang magulong sala. Nagkalat sa sahig ang mga supot ng junk food, mga chips, candy wrappers, at kung ano-ano pang basura. Sa mesa naman ay naroon pa ang mga hindi pa nalilinis na pinagkainan, mga plato at basong iniwan kung saan-saan. Isang tipikal na eksena ng overnight gaming session. Biglang napatigil ang isa sa kanila. Parang may gustong sabihin, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig habang nakatingin siya sa kanyang kasama. Ay, sa tingin ko, nabunot ko ang LAN cable. Mahinang sabi ng isa habang pinagpapawisan. Sa kamay niya ay hawak ang isang maliit na wire, ang mismong LAN cable. At sa likuran niya, may isang taong galit na galit. Sino ang may gawa niyan? Biglang sigaw ng lalaki habang hinablot ang damit ng kawawang gamer sa harapan niya at marahas itong iniyugyug. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Halos manginig ang lalaki sa takot. Sorry, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Agad niyang paghingi ng tawad habang halos mawala ng balanse sa pagyugyug sa kanya. Ngunit mukhang hindi yun sapat. May boss fight ako. Galit na sigaw ng lalaki. Nakuha ko na yun, malapit ko ng eye clear. Halatang naglalagablab ang galit niya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Nagkagulo ang iba sa paligid. Hoy, pigilan mo siya. Kalma muna. Baka mapatay mo siya. Pinilit nilang awatin ang lalaking halos mawalan na ng kontrol sa galit. Ang lalaking iyon ay si Jae-Yu Han. Sa itsura niya ngayon, mukha lang siyang isang weirdong gamer na nagwawala dahil sa isang laro. Ngunit kung may nakakilala sa kanya noon, alam nilang ibang tao siya dati. Noong nakaraan, napakaganda ng buhay niya. Kilala siya sa kanilang lugar sa Hanam Town bilang isang fixer, isang taong kayang mag-ayos ng kahit anong problema, basta may kapalit na pera. Siya ang tinatawag nilang utak. Isang lalaking may matalas na isip, at halos obsessed sa pera. Ngunit sa totoo lang, isa rin siyang playboy, mahilig makipaglaro, makipagsaya, at ubusin ang oras sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng aliw. Walang direksyon, walang pakialam, basta masaya ang buhay. Hanggang sa dumating ang isang araw. Habang binubugbog niya ang isang lalaki sa isang madilim na sulok ng lungsod, may isang bagay siyang biglang napagtanto. Ang lahat ng nararamdaman niya noon. Galit, kasiyahan, adrenaline, lahat iyon, napakaliit, parang wala. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang obra maestra ng Super AI na Aquila, ang cutting-edge virtual reality game na Guardian of Humanity. Isang napakalaking single-player RPG world. Isang mundo na parang buhay. Nakakatawa nga kung iisipin. Noong bata pa siya, ni hindi man lang siya nagbabasa ng storybooks. Ngunit ngayon, nalulunod siya sa isang mundo ng kwento. Para kay Jae-Yu Han, ang larong iyon ay parang tunay na mahika. Isang mundong hindi lang basta laro. Sa loob nito ay may napakaraming kahangahangang karakter. Mga nilalang mula sa iba't ibang lahi. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling pakikibaka, at sariling kapalaran. At dahil sa mga kwentong iyon, nabighani siya. Maging ang isang taong tulad niya, isang lalaking halos obsessed sa pera, ay nagbago nang makilala niya ang larong iyon. Guardian of Humanity. Kaya nagsimula siyang manghiram ng pera. Isa-isa, sa pamamagitan ng mga IOU. Lahat iyon para lang makabili ng isang bagay, isang napakamahal na game capsule na kinakailangan para maranasan ang buong virtual world ng laro. Ngumiti siya habang naaalala iyon. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ko noon, mahina niyang sabi. Jae-Yu, ganito mo ba tretuhin ang mga tao? Tanong ng isang lalaki na nakasalampak sa sahig, ang mismong taong nag-bankroll sa malaking bahagi ng kanyang paglalaro. Dahan-daang lumingon si Jae-Yu, may bahid ng paghamon ang kanyang tingin. E ano naman ngayon? Walang emosyon niyang sagot. Ako ang nagtakip sa inyo ng maraming beses. Hindi ko na nga mabilang. Isa-isa niyang binanggit ang mga pagkakataong isinakripisyo niya ang sarili para sa kanila. Mga problema na siya ang nag-ayos, mga sitwasyong siya ang sumalo.
Pagkatapos, bigla siyang tumawa. Isang tawang halos baliw pakinggan. Hahaha, napatingin ang dalawang lalaki sa kanyang likuran, parehong nabahala sa kakaibang tono ng kanyang pagtawa. Ngunit maya-maya ay nagsalita ang isa sa kanila, seryoso ang boses. Pero Ju, iba naman iyon. Ang paghiram ng ganun kalaking halaga ng pera para lang sa isang laro. Sandaling huminto ang lalaki bago muling magsalita. Hindi yun bagay na pwedeng basta na lang ipagsawalang bahala. Masama siyang lumingon sa lalaking nagsalita. Ang kanyang mga mata ay tila nanlalamig habang tinitigan niya ito. Ano ang sinabi mo? Mahina ngunit mabigat ang kanyang boses. Halos manginig ang lalaking iyon sa biglang pagbabago ng atmosfera. Napalunok siya bago muling nagsalita. Sa tingin mo ba, mababayaran mo ang lahat ng utang mo gamit ang larong iyon? Napatahimik si Ju. Ang mga salitang iyon ay parang biglang tumama sa kanya. Sandali siyang natigilan. Sa isip niya ay nag-flash ang lahat ng pinagdaanan niya sa larong iyon. Ang hindi mabilang na oras, ang mga misyon na halos imposible matapos, ang mga laban na tila walang katapusan. Mga dragon na kinailangan niyang harapin. Mga madidilim at delikadong kuweba na halos ikamete niya sa loob ng laro. Lahat ng iyon, para lang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Tahimik siyang umupo sa harap ng kanyang computer. Dahan-dahan siyang nagsimulang mag-type sa keyboard, ang tunog ng mga pindutan ang tanging maririnig sa silid. Pagkatapos, bigla siyang napatigil. Napatingin siya sa isang piraso ng papel na nakapatong sa mesa. Sa papel na iyon ay malinaw na nakasulat ang withdrawal history at balance ng kanyang bank account. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Napakaliit na lamang ng natitirang laman ng kanyang bangko. Halos wala na. Napalingon siya sa likuran ng may magsalita. Ju, bumalik ka na lang sa trabaho kasama namin. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ka ba si Juhan? Ang fixer ng Hanem. Ngunit mariin siyang umiling. Hindi pwede. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa game capsule na nakapwesto sa sulok ng sala. Tinitigan niya ito. Sa isip niya ay iisa lamang ang tumatakbo. Hindi pa niya nakikita ang ending ng larong iyon. Sa likuran niya, tinutulungan ng dalawang lalaki ang isa nilang kasama na halos hindi na makatayo matapos ang nangyaring kaguluhan. Habang ginagawa iyon, paminsan-minsan ay napapatingin sila kay Ju, nagtataka kung ano na naman ang balak niyang gawin. Ngunit si Ju ay nakatitig lamang sa game capsule. Sa larong iyon ay may isang bagay na matagal na niyang hinahabol. Ang tunay na conclusion. Ang ending na hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng kahit sinong manlalaro mula nang ilunsad ang laro. Para kay Juhan, ang pagtapos sa larong iyon ay higit pa sa simpleng achievement. Ito ang pinakamalaking respeto na maibibigay niya sa mundong minahal niya. Isang mundo na nagbago sa kanya. Kaya bigla niyang itinulak palabas ang kanyang mga kasamahan. Umuwi na kayo. Reklamo ng reklamo ang mga ito habang halos mapa-atres sa pagtulak niya. Hoy! Paano na ang interes ng utang mo ngayon? Sigaw ng isa, ngunit hindi na siya nakinig. Isinara niya ang pinto matapos silang itulak palabas. Ngunit bago tuluyang lumayo ang mga ito, may sumigaw mula sa labas. Ju, naniniwala kami sayo. Saglit na natahimik ang bida. Napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ay mariin siyang tumingin sa game capsule na nasa harapan niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang salamin nito. Parang may isang mahalagang desisyon na pinagtibay sa loob niya. At saka niya ito binuhay muli. Ang makina ay umilo. Unti-unting nagsimulang mag-activate ang sistema. At muli nagsimula ang Guardian of Humanity. Nang magmulat siya ng mata, nasa loob na siya ng laro. Ang lugar na kanyang kinaroroonan ay ang Bayern Cathedral. Isang napakalaking simbahan na may matataas na haligi at makukulay na stained glass na tinatamaan ng liwanag. Ngunit bago pa siya tuluyang makagalaw, isang system message ang lumitaw. Death penalty activated. Duration, 22 hours. All abilities sealed. Napatigil siya. Pagkatapos, malakas siyang napasigaw. Paano ako kikita ng pera kung ganito ang kalagayan ko?
Sa likuran niya, nagulat ang isang tao sa kanyang biglang pagsigaw. Sa sobrang inis, pinagtatapon ni Jeyu ang mga bulaklak na nakapatong sa kanyang kabaong. Oo, kabaong. Dahil sa laro, siya ay namatay lang. Habang nagkakalat ng mga bulaklak sa sahig, may isang boses na biglang nagsalita. Mukhang may problema ka. Napalingon si Jeyu. Kumunot ang kanyang noo habang hinahanap ang nagsalita. At doon niya nakita, isang babae na may puting buhok. Parang kakalabas lamang nito mula sa kawalan. Dahan-dahan itong umapak sa sahig, tila hindi man lang apektado ng mundo sa paligid. Nagtaka ang bida. Sino ka? Kalma lamang ang babae habang nakatingin sa kanya. Ang pangalan ko ay Aquila. Bahagya itong ngumiti. Ako ang Game Master ng Guardian of Humanity. Saglit na natigilan si Jeyu. Pagkatapos, bigla niyang tinakpan ang bibig niya, pinipigilan ang sarili na tumawa. Sa paningin ko, isa ka lang bata. Bahagyang ngumiti si Aquila, parang hindi man lang siya nasaktan sa sinabi. Mas adukang nakatuon sa panlabas kung anyo. Napabuntong hininga si Jeyu. Kung iisipin, may posibilidad nga na totoo ang sinasabi nito. Ngunit agad niyang itinaboy ang ideyang iyon. Bahagya niyang kinamot ang ulo habang nakatingin sa kakaibang nilalang sa harap niya. Bigla ka lang lumitaw mula sa kawalan, sabi niya na may halong inis. Tapos ngayon sinasabi mong ikaw si Aquila. Tinitigan niya ito ng diretsyo. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa sinasabi mo? Hindi sumagot si Aquila. Sa halip, pinitik niya ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, tumigil ang mundo. Ang mga bulaklak na kanina'y nahuhulog sa sahig ay nanatiling nakalutang sa hangin. Ang mga sinag ng liwanag na pumapasok sa stained glass ng katedral ay tila naging larawan lamang na hindi gumagalaw. Lahat, tumigil. Nanlaki ang mga mata ni Jeyu. Oras. Agad siyang napaisip. Time stop ang magic. Kung ganoon nga, ang magic na iyon ay hindi bababa sa SSS rank skill. Habang nag-iisip siya, bahagyang yumuko si Aquila sa kanyang gilid, parang binabasa ang iniisip niya. Hindi iyon skill. Kalma nitong sabi. In-offline ko lamang ang server, sandali. Bahagya itong ngumiti. Ngayon, kumbinsido ka na ba? Hindi agad sumagot si Jeyu. Nakatitig lamang siya habang pilit inuunawa ang sitwasyon. Ngunit tila hindi na hinintay ni Aquila ang sagot. Anyway, magaan nitong sabi, magho-host kami ng 7th anniversary event ngayon. Bahagyang kumislap ang mga mata nito. Gusto mo bang marinig ang tungkol dito? Nagulat si Jeyu. Event. Bahagya siyang napakunot noo. Ano iyon? Sa isang galaw ng kamay ni Aquila, isang malaking screen ang lumitaw sa harap nila. Sa gitna nito ay malinaw na nakasulat, 12 PM, New World Unlock. Masayang ngumiti si Aquila habang ipinaliwanag. Ay clear ang laro, sa kauna-unahang pagkakataon. Sa isang bagong mundo, at gamit ang isang bagong karakter. Saglit na natahimik si Jeyu. Pagkatapos ay ngumisi siya. Ni hindi ko nga ma-clear ang game ngayon, may 22 oras na death penalty pa siya. Bakit ko naman gagawin iyon? Malamig niyang tanong. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang nagsalita si Aquila. Ang grand prize, saglit itong tumigil, ay 25 billion. Ano? Malakas na napasigaw si Jeyu sa gulat. At sa eksaktong sandaling iyon, ngumiti si Aquila. Isang ngiting parang may alam na lihim. Natatakot ka ba? Parang nagliyab ang mga mata ni Jeyu sa narinig niya. Ang kaninang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding interes. Napansin iyon ni Aquila, kaya bahagya itong ngumiti. Hindi mo ba gustong makita ang ending ng larong ito? Tanong niya. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Baka, may clue sa mundong iyon. Dahan-daang itinaas ni Aquila ang kanyang kamay. Sa isang iglap, may lumitaw na 3D image sa ibabaw ng kanyang palad, isang kumikislap na hologram na umiikot sa hangin. Isang clue para sa tunay na ending. Nanlaki ang mga mata ni Jeyu. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi siya agad nakapagsalita.
Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa sobra-sobrang pananabik sa naririnig niya. Ngunit hindi pa tapos si Aquila. Hindi lang iyon ang matatanggap mo, dagdag niya. Kapag sumali ka ngayon, magkakaroon ka rin ng bonus gift. Biglang may lumitaw na bagong window sa harap ni Ju. Tinitigan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay isa-isa niyang binilang ang mga zero sa nakasulat na halaga. Ano, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa leaderboard na lumitaw sa screen, si Jeyuhan ang nasa unang pwesto. At ang kanyang account sa loob ng laro ay may napakalaking halaga ng pera. Ngumiti si Aquila, isa kang VIP. Sa sobrang tuwa, halos tumulo ang laway ni Ju habang nakatitig sa screen. Parang hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng nangyayari. Kung tutuusin, kahit magkamali siya ngayon, pwede pa rin siyang umatras ng maaga. Ikinuyong niya ang kanyang kamao. Unti-unting bumalik ang kanyang determinasyon. Kailangan kong matapos ang game na ito, sa lalong madaling panahon. Mahina niyang sinabi sa sarili. Ang perang iyon, pambabayad ko sa interes ngayong buwan. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Sasali ako sa event na iyon. Ngayon din, mas lumawak ang ngiti ni Aquila. Alam kong papayag ka. Sandali siyang tumingin kay Ju, parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Ngayon alam ko na kung bakit isa kang top-ranked player sa larong ito. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay. Kaya, ipapadala na kita sa bagong mundo. Sa isang iglap, nagsimulang magliwanag ang buong katedral. Dahan-daang nagsimulang magbigkas ng mga salitang hindi maintindihan si Aquila. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kung saan, malalim, misteryoso, at parang may kapangyarihang nakatago sa bawat pantig. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa itaas ng ulo ni Aquila, parang isang maliit na araw na biglang sumilang sa loob ng katedral. Kasabay nito, ang mga tao sa paligid ay isa-isang naglaho. Ang mga pader ng Bayern Cathedral ay parang natunaw sa liwanag, hanggang sa tuluyang mawala ang buong lugar. Sa isang iglap, si Ju at si Aquila ay napunta sa isang hindi pamilyar na espasyo. Walang kisame, walang pader, isang malawak na kawalan na tila walang hanggan. At sa gitna ng espasyong iyon, may isang pintuan. Isang simpleng pintuan na tila kakaiba sa gitna ng walang laman na mundo. Itinaas ni Aquila ang kanyang kamay at itinuro iyon. Iyan ang daan papunta sa bagong mundo. Napatingin si Ju sa pintuan. Isang, kahit saang pintuan. May halong pagtatakang sabi niya. Ngunit maya-maya ay ngumiti siya. Wala na siyang ibang kailangan marinig. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pintuan. Kapag dumaan ako dito, bahagya siyang lumingon kay Aquila habang naglalakad, magsisimula kaagad ang laro. Tama ba ako? Ngumiti lamang si Aquila at marahang tumango. Tama siya. Nagpatuloy si Ju hanggang sa tuluyan niyang marating ang pintuan. Hinawakan niya ang hawakan nito. Ngunit bago niya ito tuluyang buksan, bigla siyang sumigaw pabalik kay Aquila. Hoy! Siguraduhin mong handa na ang 25 billion. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang pintuan. At sa isang hakbang, tuluyan siyang pumasok. Pagkatapos ay bahagyang napangiti si Aquila. Ah, tama, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may kakaibang kahulugan. Sa event na ito, sandali siyang tumigil, kapag namatay ang karakter mo. Ngumiti si Aquila habang tinatapos ang kanyang sinabi, mamamatay ka rin sa totoong mundo. Sa kabilang panig ng pintuan, nanlaki ang mga mata ni Ju. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano? Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, nagbago ang mundo sa paligid niya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumagsak siya sa lupa. Og! Napangiwi si Ju habang hawak ang kanyang katawan. Agad niyang binuksan ang status window sa harap niya. Ngunit habang tinitingnan iyon, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit masakit ang katawan ko?
Ito ay dapat na isang laro lamang. Sa normal na sitwasyon, hindi dapat naaapektuhan ang kanyang pisikal na pakiramdam sa totoong mundo. Ngunit ngayon, ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Napaisip siya. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Aquila. Kapag namatay ang character mo, mamamatay ka rin sa totoong mundo. Napatigil siya. Hindi, maaaring totoo iyon. Ngunit habang mas lalo niyang iniisip, mas lalo niyang nararamdaman na seryoso si Aquila sa sinabi nito. Unti-unti niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamao sa galit. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit. Sige, kung iyon ang gusto ng larong ito, tatapusin niya ito. Kahit ano pa ang mangyari. Tatapusin ko ang game na ito. Mariin niyang sinabi sa sarili. Habang naglalakad pasulong sa bagong mundo, patuloy niyang minumura si Aquila sa kanyang isipan. Lintik ka, Aquila, hintayin mo lang.